Oh, yeah. Mahilig talaga siya sa ganong utility. Doon din nauso yung utility junglers. Kaya Tama. inaral niya talaga ng mabuti. Lalong-lalo na yung retry. Oo. Again, pinag-usapan natin yung kanina. Para bang kung merong title ng retry king, gusto niyang kunin yun eh. Tama. Wala pa tayo Retry King. Oo. Dito mapapatunayan kung siya ba ang magiging Retry King dahil isa din sa mga galing mag-retry ang kanyang katapat Yep. dito. So we're now going to the draft. Yep. Blue side naman ngayon, Blacklist International and AP Bren on the red side. Blacklist should prioritize yung Faramis. Nakita natin kung gaano kaganda yung performance sa Blacklist kapag sila yung umahawak ng Faramis. And at the same time, yung nung Bren Esports naman umahawak doon sila nahirapan. Dalawa yung nakikita kong prayo para sa kanila dito. It's either Terizla o kaya yung Faramis. Oo nga. Or Matilda, of course. Uy, pero Nolan. Nolan nga Okay. pala. Nakalimutan natin eh. Isa sa mga binaban ngayon na Nolan ang makukuha na ginamit din si Suine sa araw. The sweeper Nolan. Last No. time natin nakita sa Sensui Instincts. Ang hirap mag-sweep kapag may Faramis at may Matilda. Ito yung, kaya nagulat ako na ito yung kanilang pinarioritize. Surely, isa siyang Sensui hero. Pero imagine, pag ikaw Nolan gusto mo mag-eliminate agad ng mga heroes, Matilda, tapos Faramis yung katapat mo, it's very difficult. Yeah. So parang pwede ka makatakas agad with a Circling Oo. Eagle. Tapos meron pa nga Netherrealm. So mabilis ulit ang naging pattern dito by the way Yep. para sa AP Bren. So parang yun talaga yung gusto nilang maging trade Yep. para yun sa game. So for Blacklist International, what's next? Irithel perhaps, tsaka yung kanilang Terizla. Brody, Okay. instead. Siguro ina-anticipate nila na mag-i-retail tong AP Bren. Yeah. At ang maganda naman dito, meron silang sariling Netherrealm from the Valentina. However, AP Bren, pwede na nakunin yung i-retail in this game. Nakita Kaya Bruno. natin na nagkakatapatan din talaga kahit nung game number 1 pagdating sa timings dito ng mga Netherrealm. Oo. So inaantay natin kung ano yung next na hero for AP Bren. Nakita na natin tong version ng AP Bren na to nung trinay din nila to sa regular season. Ito yung mga fake lipad na ginagawa ni Ogwen. Hindi ako magtataka kung kukuha sila ulit ng Flap TZ pseudo tank type. Yung tipong laging pinifake yung Matilda Airlines para may mabait sa side ng Blacklist International na skill na very important. Ayan na! Oh, ito Nakita- yung flex. Flex ba to? O nakita natin to ng isang araw. Etong interesting, 100%. di ba Wolf parang nung isang araw nakita natin na si Few, Mid lane, yung tama. may gamit. Pero Oo. dito, mid pa din parang XP. Oh, AXB. nagme-make sense to ha. Yung Esmeralda, of course. Nagme-make sense tong Phobius kasi ang dami ring dash nung Nolan. So, ang nakakagulat syempre para dito sa Blacklist International, you would expect na sila yung team na mas magpa-prioritize ng support utility. But in this case, dahil nag-Nolan nga sila, kailangan may pangsabay ka. That's why yung kanilang prioritize dito is going to be damage. At mataas din naman yung kanilang wave clear. Ang scary dito is yung Phobius. Sino yung Phobius killer ngayon from the side of Blacklist? Parang mapapakari ba sila o ganun? Oo nga, no, kasi naisip na natin Esmeralda, parang take me back MPL Season 8. Kapag may Phobius, may Esmeralda. Yan yung mga binaban-ban din noon. Oo. So oo nga, no, parang kailangan mo dito ng... so sinabi mo yung carry, pero may Brody May na. Brody na kasi. So ano pa, magdidiroth ba? Sila ba yung Oo, magdidiroth ngayon? Kailangan mo parang penetration para Uranus. maubos yung kunat ng Phobius. Ang ganda nga nung Yuri, ang ganda nung bandito ng AP Bren. As in, kasi ito yung mga Edward heroes na potentially pangsagot dun sa may Phobius. Lapu-lapo ka ba dito? Pakito ka ba dito kung damage type ka? I think pwede yung lapu-lapo kasi dun sa, yung Faramis generally nagsastruggle dun sa, hindi naman struggle, pero yun yung typically pinangsasagot ng mga teams pag kinakontra yung isang Faramis. It's just the lapu-lapo. Of course, sila naman yung last two picks. Ang pwede nilang gawin ngayon is i-limit yung heroes na pwede kay Calteezy on the utility side. Nandiyan yung kay, that's Irithel. Oo, Karen. inita lang ibaba na dito ng Blacklist International. So, inaantay natin kung saan nga ba talaga. Parang pwede ba ang Phobius na jungle? Parang hindi, no? So, talagang inaantay natin dito yung KLTC na hero. Yes. Lance ata to, boss eh. Lancelot para assassin versus assassin. Pero baka last pick nila yun. So, open pa yung Bruno in this case. At syempre, Oh. mataas yung supporting niya dito with Matilda, tas yung Faramis. Other heroes na pwede mag-outlane sa Brody. Actually, yun lang nakikita ko. Beatrix siguro para may combo sila. But again, ang dami nilang choices on their marksman. So, I think na mas magandang marksman na lang kunin. Tapos yung kanilang jungler para kay LTZ, yun yung magiging perfect na draft na parang magiging pasok sa lahat Panggulat, ng heroes no? nila. Ito nga iniisip ko, what if possible bang iliko si Nolan ng lane? Wow, Clint ang kukuhanan dito ng AP Bren. At sila sa mga teams na talagang part ng hero pool, Oo. go-to hero ni Super Marco. The double shot. Ganda pa rin yung lapu-lapu para sa side ng Blacklist. Then pwede nilang i-combo with
I don't know kung interested sila mag-min sitar para kay Rene J, kung ginagamit nila yon. Pang-counter din, no? Sa mga dashes. Pero Oh. Kaja and Terizla. So talagang burst kung burst, parang yun yung usual, di ba, nakakampi ni Kaja bago pa magkaroon ng marksman Kaja. Burst assassin and then this hero plus Terizla. Yep. Lancelot, parang ang ganda, pero may mga tipong mga assassins pa na pwede, like Hayabusa for example. I'm not sure kung ginagawa nila yung Amon, pero yung Amon usually yung pangtapat mo dun sa mga tipong Terizla. Oh, pero Amon? ano daw yun Hades special. At nakausap natin si Hades. Hades. Oh. Hindi na daw masyadong pinipili yun. Pero pasok pa naman pag makukunat yung kalaban. Parang ang ganda pagmasdan ng Amon laban sa Nolan. Oo. Oo Na nga. parang ano yan lumang Lancelot and Gusion. Oo. Makabago na ngayon. Oo. Ay, luma nga. Artist. Oo. Okay. Pero Okay. Martes Bukas pa muna. pala. More on the, oo nga pala, akala natin nagkaubusan na talaga sila ng mga junglers. So this time around, it's gonna be AP Bren on this Martes. Looking at the draft index, ano ang pinaka nakikita natin for both I teams? guess mas buo yung late game tsaka early ng AP Blend. Kumbaga, covered sila from all stages of the game. Ang kagandahan nga lang sa Blacklist International, meron sila ng burst na perfect dun sa against sustain, di ba? Kapag sustain yung kalaban, ang gusto mo mangyari, meron kang burst potential. That will come from the Brody, tapos pag kinombo mo siya dun sa Nolan, kaya nila mag-eliminate ng heroes agad para hindi masustain. Napakadaming threat para kay Super Marco. Yung Nolan kaya niyang mula sa likod. Kaya may Kaja din si Rene J. Ito yung mga kaya siya tinawag na hitman is yung mga pangbiglaan, yung mga pangbomba niya na flicker set up to everything. And mababack up yun ang damage output na meron ng Blacklist International. So binago nila. Sabi nila, okay, kanina medyo passive kami ngayon. Try nating labanan. Apoy laban sa apoy. Let's try with the burst na meron. Ito na yung sinasabi natin para sa dalawang kupunan na yung adjustment ay hindi lamang inside the game, adjustment din pagdating sa draft. Yeah. At nakita natin naging adjustment dito ng Blacklist International sa Phobius pick ng AP Bren. Okay. Looking at this possible, ano ba ang expect natin for the early game? Pwedeng mabully yung Phobius sa first 3 levels siguro, lalo na nandun yung Valentina. But overall kasi, kailangan mo na taga dito mag-level 4. Honestly, AP Bren, hindi sila ganun ka-concerned dun sa early game nila kasi ang daming pang support. Yeah. So, no matter what happens, kaya nilang suportahan yung sarili nila. Ito yung medyo risky though kasi this is Paramis and Matilda. Kapag mahihilain si Rene J, every time na cooldown ang latigo ni Rene J, kailangan yung burst, mabilis, burst, ganun. Oh, yung parang may halang push na rin para dito na biglang damage dito para sa side ng Blacklist International. So bilis pala ang pwede na pansagot para hindi na magamit yung mga skills ng AP Bren coming to this game. So nakita natin game number 1 medyo hindi natin sinasabi na super bagal pero disiplinadong Blacklist and AP Bren ang ating nakikita and bottom lane nagkakaamuyan lang din naman. Chilla muna yan. It's been a while since nakakita tayo ng Phobius XP. Mind you, favorite ni Chantel yan. Sabi ko Dati lang. nung season na yon. Oo. Kasi ang linya ko nun, Phobius ba? Obvious ba? Oo, nung time na yon. So pwedeng ito na maging dawan para dito sa AP Bren para biglang iliko ang takbo ng XP laning ni Edward. So, curious ako dito sa decision ni Sensui kasi naalala ko itong si, kung hindi ako nagkakamali, it was Kyle TZ na nag-Nolan, tapos may supports na kalaban, nag-Halberd agad siya. Tapos, Hunter Strike ito Halberd. Typically kasi Heptasis talaga inuuna para makapag-burst ka. Pero in this particular game, i-consider ba ng Blacklist na maglagay ng Halberd rush para kay Sensui? Para semi-anti-heal Counter na agad, no? Ito may kita natin personal objective. Okay. Divine Judgment yung latigo na ni RJ pero may penalty zone pa pero nandun si Flap na umiere lang muna with a slam. Dog's first blood ay mapupunta kay Kyle TZ. At yun nga sinasabi natin na kailangan ma-burst down ng Blacklist. Medyo bitin, flicker in si Ogwen sa by one. Hit Naku na po! lang. Tatlong napatay dito para side ng Blacklist International at samahan mo pa ng Turtle. Nararamdaman talaga. Ang problema kapag nag-Kaja plus assassin ka na gusto mo ma-burst versus sustain composition, particularly yung Faramis. Kaya naman talagang may reservations ako nung Nolan ang pinili nila instead of the Faramis. Ramdam natin na nahirapan sila. Ito, may bago na naman tayong milestone na para kay Edward, Legendary Agent Zero. First player na unang makakaabot ng 30 million
damage taken Wow. in MPL Philippines history. Wow, 30 million. 30 million? Legend Zero, of course. Ang dami niyan. Ilang games kaya? Daming tinangke. Ang dami rin kasing mga Uranus games Sa bagay. Oo nga, sa bagay. ni Edward. Kasi yung Uranus din, kaya nga din naman ganun ang mga naging bans Oo. ng AP Bren kanina dahil mataas ang respeto nila dito Yeah. kay Agent Zero. So 3-0 ang ating score, 1.1k gold lead. Yeah. At pwede pala yun, no? Yung palipad na guiding win, tas diretso kagat. So, diretso Ashura Saura. Oo. Ang daming options ng AB Brand dito para makapag-in out. I should say if you're Blacklist International, again, specifically this point, crucial burst. Ang problem dito is, makakahuli kaya sila. Kung meron ka manghuli dito, kung ikaw si Renny J, who do you target? Do you target Aparamis? Or do you target Super Marco? Kasi, ang hirap eh. Para sa akin, Paramis na lang dapat kung ikaw si Renny J eh. Yung ano talaga. Oo, Parang eh. feeling ko si Super Marco, o yung pinakamagandang target. Pero yung kaganda dito sa Phobius, imagine mo kung Kaja ka, gusto mo mag-flicker play. Or, pag gumamit ka ng hatak mo, meron kang agad dash. So no matter what, matatalunan kayo ni Flaptizi. Parang Oo. nga pwede sa gabi na, Instant no? eh. Kasi part ng combo mo yung dash. Oo Oo nga. nga pala. Tinerd pick to eh. Mhm. Parang ready sila dito. Sila lang ang nag-Phobius all throughout the regular season. Yeah. Oh, tsaka sila din yung nga talaga nga naglalagay na sa ibang lanes. Oo. Kaya hindi mo malalaman kung saan talaga ilalagay. So, good move para dito kila Coach Ducky and Coach Fred. Fred. Pero ang kinaganda naman for Blacklist International, kayo 1.1k gold lead, 600 na lang ngayon. So, nakakagawa sila ng paraan para makahabol. The master tactician mula sa AP Brand utilizing this Phobius. At dahil dyan, makakakuha na naman sila ng objective. Kyle TZ! Sinolo lang ang Turtle! At hindi na yata natin makikita na parang magko-contest din ang Blacklist International. Game number 1 ay parang more on trading din ang kanilang gustong gawin. And this battle picked up. Tapos Heptasis para sa Brody, very important. Wonder ko ano yung kung kailan maabot itong item, first item para kayo dito sa Nolan. Ito yung inaabangan tagal ng Blacklist. Pag nakahanap sila ng mga magandang burst, yun na yung simula para sa kanila. Halberd nga ang unahin Oh, dito. Divine Judgment counter ko! Ayun yung pick-up na gustong gawin ng Blacklist International finally. After so many attempts, Renny J with a kill. Hindi na natin na nakita na umabot pa yung Netherrealm. Tsaka kung babalikan pala natin yung unang Sensui Nolan play, nagulat na lang tayo na grabe yung farm niya. Nakita kasi natin magkalapit kanina si Kyle TZ at saka si Sensui. Mataas yung level Oo. ni Sensui considering na AP Bren ang gumagawa ng play. So parang ano muna din sila, patatabain muna nila. Disiplinado din ang Blacklist International. Pokes are coming in. Penalty zone out si Edward. Pero sumunod si Kyle TZ with the decimate. Mukhang gugo pa rin sila. Netherrealm activated here. Nandito ngayon si Pew. May nakaw na ginawa na si Yue. Saving his allies. Pero susugod pa rin ata si Kyle. Agawan muna nila ng farm dito para nga paliliitin nila. Para nakita nila si Sensui na, teka lang, nakakapag-farm. Tanggalin muna natin ng pwede pag-farman. Yep. Well, top lane. Tutuloy pa rin nila. Di natin nagpa-fake to. Divine Judgment na naman. Babanatan si Ogwen. Ogwen, nakabagstack si Oheb and Oheb will take that kill. Habang nangyayari yun sa may bottom lane, si Flaptizi nagpupush naman. Ngayon sa sitwasyon na ating laban, kanino ngayong rotation ang nagiging effective? I think it's very clear na AP Bren yung mas effective na rotation, lalo na nakapag-push pa sila. Oo. Blacklist International, definitely, kailangan nilang makakuha ng mga pagpitas. Yun na, buti na lang talaga na sila yung nauna makapag-push ng Torre. Yeah. And AP Bren, dahil group up sila, nag-group up, hindi ganun kabilis sa kanilang farm. And gusto ko yung pinungitan mo, Chantel, itong farming ni Sensui. Ito naman yung hindi magawa ng isang Martis kasi kailangan sumama ni Martis sa mga laban. Kailangan may gera ka. Penalty zone! At nandun na yung pag-go at pag-swarm ng bees na binigla na lang nila din tayo as Renny J tumatakbo para sa kanyang buhay pero boom baraga! Pinalamon ng slam ni Flap TZ. At dire-diretso lang ngayon ng AP Bren, makakakuha na naman ng panibagong turtle objective. At gaya na sinabi natin, talagang binibilisan nila ngayon ang ginagawa nila against Blacklist International. Walang makakasilip at tutuloy muna ngayon si Sensui pagdating doon sa may farm at si Kyle TZ makakasecure ng turtle. Nabigla ako doon sa biglang engagement ni na ginawa ng AP Bren. And if I'm not mistaken, yung Divine Judgment was on cooldown that time. Kaya hindi rin nakapag-react. Oo. Naku po si Oheb. Inahabol si Oheb. Oheb tumatakbo para sa kanyang buhay. Oheb susubok. Pero nandun si Flap at si Super Marco to finish the job. At if ever man ay pwede ding humabol doon na ang dalawang players ng AP Bren. Ngayon na ganito ang sitwasyon, Wolf ng Blacklist International. Anong kailangan nilang gawin? Anong kailangan nilang kapitan para mapatay ang laban? Secure yung jungle, yun ang number one.
Yun yung nagbibigay sa kanila ng winning chance pa dito. Sensui na talaga ang win condition as of this moment. Okay. Kailangan talaga nila mabigyan ng play. Meron penalty zone para kay Edward dito. Pero masira pa rin Torres sa middle lane. Okay. Tower lang daw muna, sabi ng AP Bren. Sa Blacklist International, defending. Pero nag-fail, kahit na nagamit penalty zone. Ito na yung chance ng Blacklist. I think kuha na sila kahit... Siguro kung ikaw si Renny J, kapag lumipad si Ogwen, bigyan eh. Yun yung call dapat eh. Parang... Kasi kahit pa paano, laging napapalayo yung Matilda. Oo, may displacement. May displacement. Pero ang pinakakailangang solution, pag nabigyan ng Latigo, burst agad. Yung problema kasi pag tinry mong i-isolate sa Ogwen, ang daling rumespo nung ni Flap TZ. Then may flicker din si Few. So, no matter what happens, meron talaga silang mapapatay. I think siguro pwedeng i-punish ng Blacklist International yung NetherRealm. Meaning to say, pag gumamit na nga ng NetherRealm yung AP Bren, mas magandang ubusin na lang nila agad kasi nasa-stun yung mga members ng AP Bren while that happens. Which means na kailangan maging crucial nung AOE damage nila. Saan nga ba magagaling yun? OHEB. Doon sa kanyang ultimate. Then itong si Yue at kay Edward, ang pinaka trabaho ni Sensui, finisher sa ngayon. Oo, yung parang bigla na lang manggugulat. Yeah. Ito sinabi natin, difference in terms of levels, pwede nga yung mga usual na asa-asin na magugulat ka na lang, okay, na-steal ko yung retry. Oo. Meron akong Lord. Yun yung mga panggulat plays ngayon ng Blacklist. They were able to pull that off. But for AP Friend, talagang alam nila kung ano yung edge ng kanilang rotation ngayon. By the way, nakita natin na si Renny J nag-build ng fleeting time. Yeah. Hila ba to na? Hila moments na ba to? Well, we shall see. Susubok si Sensui dito with the fracture, pero paid lang pala yun. Nandun si Flap, kalahati ang buhay ngayon ni Flap, Sensui. Alam ngayon ng AP Bren, walang ultimate. Pero ayun ay penalty zone, sino makakuha ng Lord? Ang idol na makikita sa si Few. Susubok pa rin, sinakalting si Vida Decimental, minipad-lapad na lang si Flap. TZ! Another swarm! Para sa side ng AP Bren, apat ang nawala sa Blacklist. May kita natin ngayon ng AP Bren, 3.8k gold lead. At si Sensui dito ay mapipili na uuwi. Habang sabay middle lane, unti-unti nilang sisirain at meron pang ding Lord na dadaan na dito. Mabubuhay naman mga players ng Blacklist International. Madedefensahan ba nila? Grabe, AP Bren! Can they end this? Susubok ngayon si Sensui, pero lumilipad si Ogwen. Fake lang daw. Renny J! Buhay na lahat ng mga 5v5. players ng Blacklist. Okay. Pwedeng 5v5 pero dedepensahan lang nila. Lord is here. Blacklist International will manage. At buhay pa ang agents. Pero kita natin na ang daming tore na nakuha dito ng AP Bren. Ano nga ba nangyari doon? Well, yung problema para sa Blacklist, tinry nila mag-poke against sustain lineup. At ang pinakakahinaan ng poke composition, and Blacklist knows this, for sure. Kapag tinatry mong mag-force or mag-poke, yun nga, katulad ginawa ng Flap, pinakalahati nila, hindi yun yung effective way para doon sa composition ng AP Bren. Kasi ang daming sustain ng AP Bren, madali lang maibabalik yung mga commitments na ganun. Yeah. And Blacklist, mukhang promising yung entrada nila, di ba? Pero nakita mo, there's severe lack of damage kasi nabato na ni Sensui yung combo niya. Yun nga eh, nakumombo siya, tas kalahati lang yung naging, yung half HP lang. Hindi, Yung burst down kay Flap. kapag sustain yung kalaban mo, kailangan committal kayo. Oo. Oo nga pala, kaya nabagit mo rin na kailangan finisher. Hindi dapat ang damage ni Sensui ang mauuna. Kailangan siya ang mahuhuli para siguradong matatapos ang kanilang initiation na ginawa. So may kita natin ngayon na lumulobo pa rin ang kalamangan ng AP Bren. Yeah. At para dito kaya Sensui, now at level 15. So isang surprising play, isang bulaga play na naantay nila. Agree ako dito sa inyo, sobra. Nakay Sensui ang finishing touch. Kung pwede mo siyang tawaging finisher, ito na yon. But again, full commit. Ito yung kapag sumugod sa isa, bawal yung hap-hap. Oo. Full commit ka dapat. Diretso. Oo. Kailangan umarangkada at yeah. pumasok ka talaga. And if you're Blacklist International, speaking of full commit, you need the focus fire. Every time may makuha Divine Judgment, kung sino man yung tatargetin, one name lang ang sisigaw dun sa target. Oo. Feeling ko nga, parang mas maganda pa nga i-full commit na lang si Phobius. Ito yata yung centerpiece nung sa AP Bren. Oo. Much better for them. Kasi single target din naman ito si Super Marco unless meron niya yung first kill kapag nakakombo. But the idea is, pag inuna nila yung ibang heroes, makaka-follow up si Phobius. Whereas, pag ang Phobius ang inuna nila at na-combo nila with a burst, hindi aabot sa point na mapipindot yung guiding wind, kaya-kaya nila itong Phobius. Sa mabilis. O nga pala, kaya parang naiilang dito pala yung players ng Blacklist International kasi mga dash. Yeah. O parang maladama, mala chess piece
ngayon na dito, Damatas Chess, para dito sa kay Phobius. Oo nga, no? Parang dama muna yung sa Black. Pero ang dami kasing mga pyesa ng AP Bren. Here we go. At isa sa mga piyesa nito is magandang diversion play para sa Blacklist International with a divine judgment from Renny J. At para naman dito sa April Ben, parang sila talaga inaantay talaga nila magkaroon ng setup play. Parang okay, hindi tayo mauna. Antayin natin sila. Nag-aabang si The Hitman, Renny J. Kailan sasabog ang bomba? Kailan magbuwow si Renny J dito? Look at the minimap, ladies and gentlemen. Look at Sensui. The position of Sensui. He wants to go from behind. Walang sumisilip dun Okay, sino makakuha ng Lord? Sensui Instincts is real! Pero tumatakbo na siya! Expansion in, expansion out! Can he survive this? No! But Sensui with the clutch instincts! Napailing pa nga! Si Kuya Sensui mo! Ito na yung sinasabi natin kanina, kaya pala nagpapataba lang muna, kaya pala nagpapalevel para yung retribution niya mas mataas sa lahat at biglang nang gulat nung sinabi natin na walang sisilip, nandoon, naramdaman niya, kaya ko to, Sensui Instincts to. At ang nakuha niya doon oras para sa Blacklist International. Makapag-farm pa ulit. Magmamax na dito si Oheb. Demon Hunter Sword na available. They have kill potential. Sa ngayon, yun yung impact na nagawa ni Sensui. Full A. Talagang commendable with the full effort ni Sensui. Question is for the agents, enough ba yung oras to save this game? Again, it's 2-12, ladies and gentlemen. Yun yung mga bagay na hindi mo matuturo. Instinct na talaga yun eh. Oo, yung iba yung instinct ni Sensui, iba din yung instincts ng AP Bren, kaya din talagang pinangalan sa kanya. So ngayon for Blacklist International, again, parang mga ilang steal pa. Makikita na natin na kakapal yung minion wave nila. Yun pala yung play na gusto nilang gawin. Yeah. Pero AP Bren tamang face check lang muna. Yeah. At pwedeng umabot na mas matagal pa yung ating laro. Parang hindi bumibigay yung AP Bren eh. Even though nangyari yung magandang save ni Sensui with the retribution, they kept their composure na hindi mag-a-assume. Sige, wala tayong ipapunish. We have the lead. We have the 4K lead. It's Blacklist International still under pressure to pick off one. Ang Blacklist, kailangan nilang balikan. Kung paano nga ba? At ano yung mga butas dun sa sustain lineup? Yung Ube strat na sila mismo ang nag-invento sa ngayon. And one thing is yung pag-burst nga. We'll see if that will be the case. Flap, hindi Parang naramdaman niya. nakaramdam. Flap senses. Sensui. Ito, laban na ng Sensui Instinct tsaka Flap Senses. Okay. Nag-aambahan lang pero Flap lumipad dito. Susugod daw ang AB Bren. Susubukan nilang badatan si Sensui pero dito sa bandang kabila sila Yue naman. Makakatakbo si Sensui pero si OM ngayon na tinatagan. Lumilipad lang si Flap with the slams. Yue ngayon ninakaw yung Netherrealm. Yue makakapagligtas ng kanyang mga kampewan lang. Walang mapapunish. Blacklist survives the attack. Sobrang dami nagamit ng mga skills ng moment na yun. And Blacklist International, kinailangan nilang umalis. Ito rin sinasabi na napakadaming dash kaya parang tumatalon si Flap TZ. Air flap. Ang ganda nung ginawa doon ni Sensui though. Na-dodge na yung madami doon sa mga talon. Oo. Parang tatlo yun. Ito, meron pang tatlo lilipad. Round 2 daw, sabi ng AB Bren. Alam nila na mapitin na yung mga pang-dash out ng Blacklist. Kaya sumusugod na sila. Double kill with a double shot na meron ng Clint as AB Bren will finish this off. Another victory for the Bees. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At makikita natin ngayon ang kasiyahan para dito sa mga taga-suporta, ang Hive for AP Bren. At napakalinis ulit ng kanilang performance at ang bilis ng rewind for another play. Ganda nung decision. Kung sino mo yung nag-call na gumawa agad, that was the winning play for sure. Ay, literally, yun yung winning play. Kasi nga naman, alam nila na yung wala yung mga flickers. Wala yung flicker dun si Oheb. At nung pumalag sila, they have the advantage afterwards. Ang bilis ng cooldown ng kanilang mga ultimates. And hindi nila kasi nagamit yung Netherrealm nila. Yung sarili ng Netherrealm. So, pwede talaga silang mag-speed up at mang-rundown ng mga members doon knowing na walang flicker si Oheb. And nakita natin, parang talagang pinipilit lang yung team. Akala ko noong una, nung pumasok si Flap TZ, hindi sila mag-engage eh. Yeah. Kasi bigla siya umatras. Tapos yung pala, pinilit nila para magkaroon ng dash. So parang predicted din kung saan manggagaling ang Blacklist. Tama kayo, parang chess 2 steps ahead. Alam agad, parang na-predict yung movements ng Blacklist International kasi kailangan may stacks ka on the dash.
Then again, ang pinaka-curious ko is yung Pobius ay third pick. Parang alam agad ni Master Tactician Bren, okay, we have a Pobius. Alam natin saan pupunta yung lineup ng Blacklist International. Nag-first pick sila ng Nolan. It means sobrang solid ng Pobius pick dito. Yeah. Walang pangpatay dun sa Phobius. Nasakto pa siya sa third pick kasi may kasunod na bans. Dalawang bans yung katapat. So ang gagawin mo, tagalin mo na lang yung Phobius counters dun sa moment na yun. And then, syempre, dahil Nolan yung inuna, ang dalawang sustain, yun talaga yung naging problema para sa akin na Blacklist. Sobrang ang dami nangyari para sa game na yun. Pero pakinggan natin kung ano nga ba talagang tunay na nangyari. So ipasa na muna natin sa ating analyst. Vendet, ikaw na muna. Maraming salamat, casters. Game 2. Boss ko mag-intro. Hey guys, what's up? So we're finally here. Hey, we're finally here on the MPL, and we're gonna be doing a analyst segment together with one of the most best MPL casters. Nabola ba? Midnight. Okay, hindi ako nagbibiro, pero nagfa-fanboy ako ngayon kasi literal, pag kailangan ko manood ng mga patch notes sa official server tsaka sa mga advanced server, ay nanonood ako sa mga videos ni Yeah, Elgin. Elgin. Nag-fanboy ako. Maraming salamat sa pagbisita dito sa MPL. Kami nagagalak dahil makakapag-impart ka ng knowledge mo dito sa ating game. And speaking about our game, again, this was an amazing match for AP Bren. Now, clinching out the 2-0. And of course, our MVP of that game, it is the Matilda of Ogwen, the roamer of AP Bren. Ganda ng kanyang pinapakitang performance dito, yung early aggression, and of course, pati na rin yung pagbibigay ng vision. 100% team fight participation and yung added sustain na nakukuha ng AP Bren with their aggression dahil nga doon sa mga heals na nanggagaling doon sa photo. And nakita natin, by the way, yung photo meaning Flask of the Oasis. So, nakita natin yung AP Bren na talagang tuloy-tuloy lang yung control sa kanilang aggression. Eh, hindi natin nakita na nakalaban ang Blacklist International. Elgin, gusto ko tanongin, ano sa tingin mo yung mga naging problems dito ng Blacklist International? I think yung di naman pero parang di nila masyadong na-utilize yung pick-off capability nila. Kasi yung draft pick ng Black, malakas yung pick-off capability, andyan si Kaja. So yung mga I think yung mga first turtle, second turtle, yung may pinaka-chance sila na pasuan si Trisla. In hindsight, no, parang sila dapat yung aggressors kasi meron silang pick-off, nandun yung damage output specifically from the Nolan. Pero ang nangyari, baliktad. Kaya naging ganito rin yung momentum for AP Bren kasi sila yung nakakakuha ng turtle. Sila yung nagdidictate ng team fights. And again, tulad na nasabi mo, parang hindi na-utilize yung Kaja and Nolan pick ng Blacklist International. And that turned into, just a momentum-based game for AP Bren. Ano ba dapat yung mga nangyari dito for Blacklist? Ayun nga, yung pinakamalaking chance nila yung sa umpisa eh. Kaso nag-snowball na sila masyado. Si Phobius na dapat hindi ganun kasakit para kay Nolan, ala na, masakit na. Yeah. Maraming nag-iisip kasi na parang hard counter si Phobius versus kay Nolan. Pero ako kasi nakikita ko parang hindi naman kasi may mga ways to play around the Phobius. Pero umabot sa point na naging malaking problema si Flap TZ. Not just for Sensui, but for the entirety of Blacklist International. Kasi yung ginagawa ni Phobius in this game is yung zone sa backline na ang ganda pa nga ng target selection ni Flap TZ. Pinipili niya talaga yung targets na very crucial sa mga team fight and nililimit niya yung re-engage factor by just jumping in on the backline. Kaya naman hindi rin nakaka-respond si Sensui. Parang despite the damage, wala na siyang pakit sa damage. Ang gusto lang mangyari ni Flap TZ is ma-disable yung mga heroes from re-engaging for another team fight or skirmish. Now, we are looking at the jungle pattern ni Kyle TZ muli. Naging maganda yung early game momentum ng Martis. Yung mga objectives, yung early game objectives, yung turtle, sila nakakakuha. And of course, alam natin kung kapag lumama ka sa level, sunod-sunod yung jungle control mo. Yan. I think one of the issues nila yung kay Martis, hindi nila kayang i-hold dahil nga sa CC immunity. Pero kaya nga sabi ko, dapat yun yung mga first few minutes ng game, doon nila medyo ginulpe si Martis through Kaja. Yeah. Medyo unpunished din, no? Parang yung pick-off ng Blacklist International, hindi nila nagagamit. Maybe it's because of the fact na nakakailang din naman talaga hilahin yung Martis, especially with the Netherrealm. Pero again, as you've said, nandun yung capabilities ng Blacklist International with their composition, with the draft, and AP Bren, it's just that hindi na pa-punish yung kanilang early aggression. E makikita natin sa emblem ng AP Bren na talagang early game yung hinahabol nila dito, especially with the Martis, rocking that thrift
yung tier 1 talent natin na nagbibigay ng additional penetration, and of course, yung dagdag damage na rin from few with the lethal ignition. And ang gusto ko rito, yung emblem actually ni Kyle TZ, yung Impure Rage. Medyo napakadaya sa Phobius dyan. Kasi every time nagagamit mo yung first skill mo, may dagdag damage every 5 or 6 seconds from Impure Rage, tapos naka-vitality pa siya, so added sustain. Alam mo, parang talagang gets ng AP Bren yung idea nung lineup nila na early game talaga yung hinahanap nila. Ano ba yung mga napansin mo rito from these two teams? Well, nabigla ako sa Phobius eh. Kasi second time pa lang ata lumabas ng Phobius Yep, ngayong that's PL. right. So, I guess yun nga, pinili nila yon para kay Nolan. Which is, ayun, nag-snowball eh. Talagang sumakit na si Phobius eh. Parang ang idea is, kontrolin natin yung Nolan and Sensui. Huwag nating palaruin ang Blacklist International. But may crucial moment pa rin. Nakanakaw pa rin naman si Sensui ng Lord laban sa AP Bren. Do you think if tuloy-tuloy nangyari yun, may chance pa ang Blacklist International pagdating sa late game? Kasi medyo may chance pa sila eh. Kasi lalo na yung pasok ni Trisla, nung last pasok ni Trisla na pagtalon niya. Ang ganda ng kaso whittled down na yung mga iba niyang teammates bago nangyari yung pasok. Lahat hata na CC nun eh. Yeah. Yung lineup pa naman kasi nila, medyo dependent din sa execution. Like, may punishing capabilities din naman ang Blacklist dahil nga meron silang Kaja. And of course, nakukopya rin yung Netherrealm. But then again, yung naging X-factor dito from AP Bren was the fact na hindi nga napapunish number 1 si Kyle TZ in early game. And umabot tayo sa point na naging malaking problema si Flap TZ. Even dealing the highest damage out of AP Bren on their lineup. Super Marco, he was just allowed to farm in the early game. Kaya naman sila ay nakakuha ng victory dito sa game number 2. Now, going into game number 3, ano yung mga kailangan baguhin ng Blacklist International? I guess yung sa una nilang kailangan gawin doon, yung draft pick. Kasi tama naman yung ginawa nila. Naunahan nila si Super Marco ng Brody. Kasi ang sakit talaga ni Marco kapag nag-Brody. Yeah. So, hindi ko alam eh. Parang draft-wise, okay sana. Kaso siguro yung execution talaga, lalo na sa mga early stages. Parang medyo nag-ano sila eh. Hindi ganun ka-aggressive. Kumbaga, yung draft, kalahati pa ng laban yun. At the end of the day, kailangan pa rin mag-execute. And speaking about execution, ay kung gusto natin lalo pang mapalakas ang PH era, ay abangan natin ang MPLI dito sa November 15.